Bayan, bayan. Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Muli, handa na ba kayo na makarinig muli ng isang kwento? Ngayon, may bagong kwento ulit na ibibigay si Teacher Juela. Handa na ba kayo? Okay, ayan. Narito ang ating kwento na may pamagat na si Bululoy ang Batang Palabot. Ito ay isinulat ni Ginang Juela Pilimpilio at iginuhit naman ni Ginang Annalyn V. de Chavez. Ayan, bago natin ipagpatuloy, tingnan muna natin ang nilalaman sa loob ng ating kwento. Ayan, wow! Nakita natin na mayroong bata na isang babae at isang lalaki. Ayan. Isa pa. Sila pa rin, ang dalawang bata. Ayan. At sa dulo, meron pa rin. Ayan, nadagdagan silang mga bata. Ngayon, handa na ba kayong malaman ang kwento ni Bululoy, ang Batang Palabot? Yan! Ngayon, simpisahan na natin ang kwento ni Bululoy, ang Batang Palabot. Sa isang tahimik na baryo, may isang batang ang pangalan ay Bululoy. Ano daw pangalan nung bata? Tama, si Bululoy. Si Bululoy ay isang batang palaboy. Wala siyang sariling bahay at araw-araw ay naglalakad siya sa kalsada. Bitbit ang kanyang maliit na bag na puno ng mga laruan at gamit na kanyang natagpuan. Ayan, ano daw yung palaboy? Palagala siya sa kalsada pag wala siyang tahanan. At tanging dala lang niya yung kanyang maliit na bag na mayroong mga laruan. Isang araw, habang naglalakad si Bululoy, napansin siya ng isang batang babae. Ang babae ay may pangalang Mila. Ayan, siya si Mila. Siya ay nakatira sa isang bahay na malapit sa eskwelahan. O yung eskwelahan, yun yung school o paaralan. Sino ka? Tanong ni Mila nang makita si Bululoy. Ako si Bululoy, sagot ng batang palaboy. Wala akong bahay at naglalakbay lang ako araw-araw. Ayan, nag-usap silang dalawa, si Mila at saka si Bululoy. Nalungkot si Mila sa narinig. Wala kang mga kaibigan? Tanong niya. Wala, sagot ni Bululoy. Minsan, ang mga tao ay tinatakbuhan ako dahil sa tingin nila, kakaiba ako. Ngunit si Mila ay isang mabait na bata at maunawain. Gusto mo bang maging kaibigan ako? Tanong ni Mila. Natuwa si Bululoy. Talaga? Kahit wala akong bahay? Oo, sabi ni Mila. Ang pagiging magkaibigan ay hindi nakikita sa kung anong meron ka, kundi kung paano makitungo sa iba. Magmula noon, araw-araw na naglalaro si Mila at si Bululoy. Nalaman ni Mila na si Bululoy ay maraming kwento mula sa kanyang paglalakbay. O ano daw ginagawa lagi ni Mila at ni Bululoy araw-araw? Tama, lagi silang naglalaro. Ayan, natutunan naman ni Bululoy na hindi mahalaga kung saan ka nanggaling o kung ano yung meron ka. Ang mahalaga ay nagkakaroon ka ng tunay na kaibigan. Ayan, pareha silang may natutunan, si Mila at saka si Bululoy. Isang araw,
kinausap ni Mila ang kanyang mga magulang tungkol kay Bululoy. Mama, Papa, pwede po ba nating tulungan na si Bululoy na magkaroon ng bahay? Natuwa ang mga magulang ni Mila sa kanyang kabutihang loob. Tinulungan nila si Bululoy makahanap ng isang ligtas na lugar kung saan makakatira at pinasok din siya sa eskwelahan upang siya ay makapag-aral. Ayan, ano na nangyari kay Bululoy? Saan daw siya ipinasok? Sa eskwelahan, tama. At nagkaroon na din siya ng kanyang bahay na matitirahan sa tulong ni sinong tumulong? Tama, si Mila at ang kanyang pamilya. At sa eskwelahan, marami pang naging kaibigan si Bululoy. Nalaman ng lahat na kahit siya ay isang dating palaboy, siya ay mabait, matalino, at maraming kwento. Ayan. So, naggagala pa ba si Bululoy sa kalsada? Tama, dahil siya ay nag-aaral na sa eskwelahan. Nalaman ng mga mag-aaral na anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay ay karapat-dapat pa rin silang mahalin, respetuhin, at may pagkakataon ding magtagumpay. Mula noon, si Bululoy ay hindi na muling naging palaboy. O bakit ba hindi na palaboy si Bululoy? Tama, dahil siya ay nag-aaral na at meron na rin siyang tahanan. Siya ay naging masaya sa piling ng kanyang mga bagong kaibigan at sa bagong tahanan na kanyang natagpuan. O muli, palaboy pa ba si Bululoy? Hindi, tama. Dahil siya ay meron na tahanan at nag-aaral na din siya sa eskwelahan. Nagkaroon na din siya ng tama, mga kaibigan. Dahil si Bululoy, hindi lang batang palaboy, siya ay batang mabait, matalino, at marami na rin siyang mga kaibigan. Ayan. Ayan po ang kwento ni Bululoy. Si Bululoy, ang batang palaboy. O ngayon, gusto niyo bang maging palaboy? Ayan, syempre hindi. Kahit lahat tayo ay mayroong pamilya o tahanan na tinitirahan. Yan. Pero maswerte tayo dahil hindi tayo katulad ni Bululoy. Tama? Yan, meron ba ditong katulad ni Bululoy? Okay, ngayon, pwede na tayo maging katulad ni Bululoy dahil siya ay batang mabait, matalino, at masipag mag-aral. Meron na din siya ngayong sariling tahanan. Ayan, yan po ang kwento ni Bululoy, ang batang palaboy. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.